observer, kalaban ng mga tiwali at abusado sa gobyerno. Tapat na pagbabalita upang maibigay ang mahalagang impormasyon. Pinoy Media Observer. Pinoy Media Observer, kalaban ng mga tiwalay at abusado sa gobyerno. Tapat na pagbabalita upang maibigay ang Nabudol tayo. impormasyon. Nabudol tayo kanina mga kaibigan. Observer, Kasi nga, tiwali at ganda na sana ng ating live, ano? pagbabalita upang maibigay ang mahalagang impormasyon. Pinoy Media Observer. Media Observer. Okay. Oras po natin ay 2:21, no? Zile, yo alergia, mille. 2:21 ng hapon. I like it, I love it, I want some more. Alright. Okay, kanina po ay yun nga, yung interview ni Ma'am Jessica. So, sa 18 Marines, no? Buti na lang na-interview niya, no? Pero actually, yung 18 Marines, maganda rin naman yung hangarin nila, no? Kasi nga, binubulgar nila yung mali-malitang pera. Diba? Kasi kawawa talaga dyan, taong bayan, eh. Diba? Binulgar nila yung mali-malitang pera patungkol dyan sa flood control scam na yan, no? Dapat lang naman talaga yun mga bulgar, eh. Diba? Kasi, ano yan, tawag dyan, yung taong bayan kawawa dyan, eh. Alright, shoutout muna ulit tayo kay Generman Marcera, syempre. Generman Marcera, and kay Kuya Johnny Ferrer, no? Generman Marcera, yan, si ang kastigador. Alright, so live na naman tayo ulit dahil nga may nagchito sa atin, si Kuya to, no? Si Kuya Reden Oro, no? Kuya Reden Oro. Yun, kumusta, Kuya? Reden Oro ng Teledyaryo Radyo, no? Teledyaryo Dyaryo. Basta may Rio. Yun na yun. Kuya, kumusta? Ayan, siyempre. Okay, live tuloy tayo, no? Kasi kanina naputol, eh. Naputol yung ating live dahil nga sa ating internet din. Okay, 1 views. Okay, para sa kanina, kung napanood nyo kanina, pwede kayo magkomento, magbigay ng mga comment, syempre, at kung ano yung masasabi nyo sa mga interview dyan sa 18 Marines na yan, ano? 18 Marines talagang ano rin, tama rin, may punto rin, no? Kasi ang sinusulong dyan yung para sa taong bayan. So, isa sa mga nabanggit dyan na di umano'y sabot daw sa ICC ay si dating Senador Antonio Trillanes, no? Na nabigyan daw di umano ng lang batay sa nasabi niya ay
$2 million. I like it, I love it, I want some more. $2 million di umano. $2 million ang dalawang maleta raw yun. So, panoorin natin yung tugon ni Senator Trillanes dyan. No? May tugon siya dyan sa mga yan. No? Ito yung kanyang masasabi naman dyan. Alright? Sige natin to. Yan. Ito yung sinabi ni Senator Trillanes para sa kanyang ribat. Kumbaga ay kanyang sagot, no, dito sa 18 Marines na pinalatang sa kanya. At yung man ay tumatanggap din siya ng pera, no? Dun sa flow ng kanilang press con, una nilang minention yung sa ICC. Di ba? They have an allegation against the president and all these public officials, pero ang inuna nila ay ICC. Highly suspicious talaga. And ang intention niya is to discredit the integrity of the ICC proceedings. And based on the information we're getting, gagamitin ni Kaufman itong press con nila to try to probably ask for a mistrial because sabi nila may na-compromise daw. Kung magagagawin nila lahat ng dirty tricks in the book. Kaya ngayon, dito parang afterthought na lang yung mga binigay na bilyon-bilyon. In terms of magnitude, dapat di ba, yun ang uunahin mo. Kaso hindi. The ICC was the target. Kaya sabi ko, I will not let this slide. Very malicious dito sa allegation na to. Is biruin mo, yung usapin ng mga maleta na yan, kay yung flood control scandal, ilang months ago pinag-uusapan yan. Not a word about the ICC and this payoff. Tapos, ngayon, of all the days na ginawa ng Diyos, Tuesday sila nag-press con. And that was we're in the middle of the confirmation of charges hearing sa The Hague. But that's the presentation of the prosecution. Yes. So, talagang alam mong ginawa nila yon for that. And it was the day before the 40th anniversary ng EDSA. So, they were hoping that it would ignite an outrage ng public, ng general public. Pero it didn't happen because napaka-absurd. Yan. So yun po ang tugon ni dating Senator Antonio Trillanes dyan sa kanyang paratang. No? Ito naman yung interview ni dating Police General Torre nang tanungin siya kasi nabanggit din siya na tumatanggap daw di umano ito sa no? Ito yung kanyang interview. Ipagpaumanhin po ninyo hindi konektado sa 136 ito. Pero nasamantalay ko na po sinadyan kayo. With the intelligence of Secretary, the intelligence of Yusuf, napit po kasi kayo sa isang komento nilabas kahapon ni Atty. Baligod sa isang pulong daw na kasama kayo ni Martin Romualdez at Saldico. Ito po ay para suportahan ang kanilang aligasyon na binabayaran daw yung mga ICC investigators at your name was mentioned as present dun po sa isang meeting sa isang bahay sa Bel Air. What do you have to say to this? General Torre, ano mga kaibigan? Nakita ko rin yung affidavit na napakarami ng pangalan ni Nicole, no? Allow me please to share my comments regarding that matter kasi hindi nga natin alam kung yan ay kaya nilang substantiate at tatasan nila na sila ay mag-subscribe dyan. Baka mamaya at the end of the day sasabihin joke only yan eh. Diba? So it's really an issue right now for me because hindi naman akong bilis dyan. Napakarami ng pangalan dyan. You don't know where this is coming from? Most probably alam ni Atty. Baligod yan kung saan gagaling yan pero nasa sa kanya ngayon yan kung ano ang kanyang purpose regarding that matter. Salamat po. Thank you, Secretary. Okay po. Yun na po ang last question. Thank you po. Maraming salamat po sa inyo lahat. Good morning po. Maraming salamat, General. Thank you po. So sabi ayon kay General Torre, most probably alam daw ni Atty. Baligod kung saan ang gagaling yung mga yan. So, yun nga kasi ang nakita kasi dyan, yung sasakyan na ginamit,
batay sa ulat ay sasakyan ng asawa ni Mike Defensor, no? Yun ang batay sa ulat, yun yung lumabas mga kaibigan Alright, balik tayo ngayon. Ayan, batiin natin yung mga kaibigan natin dyan, Okay, batiin ko ulit si Ken Herman Marcera, si Johnny Ferrer, no? Nakaraan, mag-comment lang kayo kung anong masasabi niyo sa mga opinion natin dyan. Si Kuya Reden Oro na nagpapadala sa akin ng mga balita araw-araw to no? Si Kuya Reden, thank you Kuya Reden, Pabadihin ko lang, sana tumakbo ka. Sabi niya, tatakbo na ito, ano ba tatakbin mo Kuya? Kung tatakbo ng mula Baklaran to, si... joke lang mga kaibigan, no? Ayan, pakinggan natin yung mga sinabi nung... ayan, okay. Okay, so, sa balita. Yun nga yung ating alam sa mga balita. Dahil nga dyan sa 18 Maris na to, tingin ko, nagugulo, pero posible na may kalahati tama, kalahati mali ito. Kalahati tama, kalahati kasinungalingan. Galing yung parang yan, no? Kasi mga kaibigan, maganda rin naman yung kanilang purpose na binubuklat dahil sinasabi nila na kasangkot nga raw yung ating presidente dyan tsaka si Martin Romualdez, no? Sangkot daw sa batay sa kanilang mga sinabi ayon sa kanilang mga pinagbibitawan dyan na salita, no? Na sangkot nga daw yan. So kung sangkot yung mga yan, dapat mapanagot yan, di ba? Ibig sa tulungan mo yung mga kababayan natin ng mga hindi, nangyayari parang parang lalo tayo lumulubog dahil sa mga indot na yan, no? Sa mga siraulong namumuno. Mga siraulong namumuno sa ating bayan, no? Hindi pwede yung ganun. Dapat, dapat mapanagot talaga yung mga yan. Diba? Okay, batiin ko lang muna si Johnny Ferrer, yan. Johnny Ferrer. Hello po, host. Yan, Johnny Ferrer ng online news. At syempre si Kuya Reden Oro. Balita natin. Hello, Kuya Reden. Kuya Reden Oro, napakabait yan. Isa yan sa mga time na natutulog talaga dun sa sa nalaglag sa lamesa yan, si Kuya Reden no? Yan, siyempre kaibigan natin yan. Okay. Ayan. Tayo po muna ay kakalma. Siyempre, ang oras po natin ngayon ay 2:33 na hapon. Yun, 2:33. Alam niyo mga kaibigan, malaking tulong po yung mga nagla-live stream, no? Kasi nga, dahil sa live stream na to, nasisiwa-siwalat yung mga hindi dapat masiwalat, no? At tayo nga pala, mayroon tayong segment, no? Yung susunod na ating segment para sa ating mga barangay captain. Ito na. Yan. Ito yung tinatawag nating idol ko si Cap. Yun. Ito yung i-interview natin, yung ating mga kapitan dyan. Pupunta natin sila upang malaman natin kung ano yung kanilang mga plataforma, no? Mga plataforma na makakatulong sa ating mamayan
Lahat ng kapitan na mga pupuntahan natin pwede rin natin sila matulungan sa paggawa ng mga video sa kanilang mga accomplishment, no? Sa mga walang magawa, ito'y Ayan, walang magawa. lamang. Lasenggo man o turugista, manggagancho o kawatan. Dito ako ang kapitan, I'm kapitan. Kaya magtago na kayo kung ayaw nyong masaktan. Tago na lang kayo. Okay. Siyempre, mga idol ko si Cap, no? Diyan sa Nopaliches, batiin ko na si Cap Aldrin Tolentino. Yan. Kaibigan namin ni Pare Crisio yan, si Cap Aldrin Tolentino. At siyempre, Cap Rex Sambitan ng Nopaliches, Bagbag, yun. At siyempre, di sa barangay 176, si Cap Sunny Reyes. Yan. Ay mga pointy natin kapitan, no? Cap Sunny Reyes, mabuhay kayo. Idol ko si Cap, no? Yan na. Ating segment na susunod. Siyempre, idol natin yan eh. Okay, balik tayo sa studio. Siyempre, kamustahin natin muna si... bati-bati na naman tayo. Siyempre, yung Chief of Police ng Station 6, no? Mabuhay kayo, sir. Tsaka sa Station 13, Station 14, yan. Mga idol natin yan. PNP. Alright, so far so good naman na, yun nga, mga kaibigan, no, kasi itong flood control scandal na to, malaking bagay ito kung sakali man na dapat talaga huwag yung matabunan, no. Tama naman yung 18 Marines dyan, pero marami lang silang mga pangalan na nabanggit, no. Halos lahat ng mga kumakalabang kay Duterte ay tinira nila diyan, no? Si De Lima, si Trillanes, si Torre, lahat binanata nila. Lahat halos ng kumakalabang kay Duterte. Kasi syempre, hindi mo naman masisisi, no? May kaso yung EJK niya, kinasuhan siya, diba? ICC. Kasi pag sa Pilipinas, tatarantaduhin lang nila yung batas dito sa Pilipinas, diba? So, totoo, tinatarantado lang naman talaga yung batas dito ng mga mayamang politiko, diba? So, ano ginagawa nila? Pinaglalaroan lang nila yung batas dito, mga kaibigan, no? So, kaya gumamit na yung ating gobyerno ng ICC, no? Sa pangunguna ni... Sabi nga ni Senator Trillanes, bakit sila galit na galit kay Senator Trillanes? Hindi naman siya pamotay. Diba? Pero yung daw si President, ayun kay Senator Trillanes sa kanyang video. Pero yung kay President daw, madami pinatay, madaming pero pinumura yung Diyos, pero pinagtatanggol ng mga DDS daw na kung tawagin, no? Duterte supporter, no? Ano ang meaning ng DDS? Di ba Davao Death Squad yan? Ilang ko O kaya Digong Duterte supporter ba? Hindi ko kasi alam ang meaning ng DDS, pero Davao Duterte supporter ba yun? Parang gano'n. Ay, mag-ubos na lang tayo ng oras. Tayo po'y nakaka-30 minuto na, no? Okay po. Siyempre, dahil nga
18 Marines yan, no? Siyempre, iba daw dyan. Meron pa daw kasama si Senator Trillanes. Pero sinabi ni Senator Trillanes na dinidinay niya yung aligasyon na yan, ano? Di ba? Yan ang sinabi niya eh. Dinidinay niya yung aligasyon dahil nga $2 million. So, paano ilalabas ng bansa yan, di ba? Paano ilalabas nga naman ng bansa eh, money laundering ang labas mo nun. Okay, at batiin natin, siyempre, si Mecca Merchant Smith. Yan. Batiin ko lang yung aking hipag ng Mecca Merchant Smith. Smith na siya ngayon, no? Si Timothy Smith, no? Pero hindi nila kamag-anak si Ann Curtis Smith, ha? Okay po, ayan. So sana may ulot kayo doon, no? Sa 18 months na yan. Nung pinaliwanag ni Ma'am Jessica, no? Kasi bila sumulpot mga yan, eh. Pero may punto naman sila dahil tungkol sa corruption yan. Sa flood control, yung mga sangkot sa flood control na yan, no? May punto rin naman, di ba? Kaya alam, madaming pangalan na nadawit. Ang punto kasi niyan, para mapanagot yung may kasalanan, no? Sa mga nananakaw na pera. Kasi alam niyo mga kaibigan, yung mga pera na yan, maraming pwedeng paggamitan yan, di ba? Pwedeng gamitin sa ospital. Pwedeng, kasi libre nga ospital, kasi yung gamot, paano? Para wala na talagang babayaran yung may sakit. Di ba? Pwedeng bilhin ulit yung Meralco para mabalik sa taong bayan yan. At least yung taong bayan, magiging mura yung kuryente. Diba? Babayaran sa gobyerno, babayaran mo na kuryente, mura lang. Ganun mangyayari. Yung gasolina, yung petro, dati naman sa mga ano yan eh. Dati naman yan sa gobyerno eh. Mula nung panahon ni Marcos, di ba, naupo si Cory Aquino. Yun na, nagsimula na yung mga bentahan yan. Isipin mo, housewife yun, wala namang alam yun. Naging presidente. Dahil lang sa people's power, di ba? Kaya mga kaibigan, makinig na kayo, matuto na kayo. Huwag na kayo magpapadala sa awa-awa dyan. Kasi ang Pinoy, mahilig sa nakakaawa eh. Kung sino yung parang dihado. Nung kumakampi yung Pinoy, kawawa naman to kasi nga nakulong. Ba't nga? Kasi kaya nga kinulong yan doon. Sa dahig, may kasalanan yan eh. Di ba? Maraming pinapatay. Marami na. Sabi nga nung isa, bakit may ebidensya ba na pinapatay niya raw yung gano'n? Di ba? War on drugs nga eh. Siya nagutos nun eh. So, wala naman tayong kinakabayan niya kung Duterte o Marcos. No? Ito namang isa. Yung bago nating, ito sa ating presidente, lumantad naman yung flood control scandal. Siyempre, reals after eh. Tsaka mo lang binalgar yung, kasi nga marami na baha. Di ba? Kasi nga marami ng, by the, ano na rin eh, by the will of nature eh, and the Lord eh, no, na mabulgar yan, sa totoo lang, di ba? Kasi isipin mo, isipin mo, bakit pinabahan na lang ng Panginoon yan eh. Kasi grabe na yung nakawan talaga dyan eh, di ba? So yung mga magnanakaw ngayon, dapat makarma rin yan eh. Hamon ko dito kay Senator Trillanes. No. Kung makakasuhan niya yung mga flood control involved, yan. Kasi
ano to, si Senator Trillanes, para sa akin, pwede ito maging presidente. Pero kung makakasuhan mo yung mga involved dyan, katulad ng blood control, no? Yan, yung mga sangkot dyan. Kasi, anong nangyari? Parang binobola tayo ng gobyerno sa talaga totoo. Sabi, hindi na lang magiging merry yung Pasko ng mga hindi. Hindi na magiging merry yung Pasko ng mga yan. Diba? Pero na nangyayari, nakahandyan pa rin, no? Yung mga kinasuhang senador, mga kinasuhang congressman, hanggang ngayon, nandiyan pa, hindi pa sila na, ano. Sana maging President at Vice President, bahala na yan, maghalo na lang yan, si Senator Rapi Tulfo at si Senator Antonio Trillanes. Yan ang akin, ha. Pero kasi, siyempre yung nahimik si Senator Tulfo eh. Sabi ng mga netizen, ha, kasi nga yung sa blood control, no? Diyan sa may yung anak niya, congressman din eh. Nahimik si Senator, dati ang ingay. Ang mga pulis-pulis talagang binibira niya. Ngayon, tahimik eh. So, yung mga nakawan sa blood control na yan, sana wag mapaliwala yung issue, no? Ako, saldi ko, na ano na naman, na tumatahimik na naman. So, sana wag tumahimik, yung taong bayan. Huwag makalimutan yan. Kasi nga, kung ano-anong ingay na rin yung ginagawa nila para makalimutan eh. So, buti lumantad tong 18 Marines, no? So, tinatabunan nila yung issue na yan eh. Pero, huwag nila sanang tabunan yan, no? Ito po tayo, siyempre. Tayo po yung mga alam na dito sa ating programa. Sana po sumibayin nyo at salamat sa panonood dito sa Pinoy Media Observer, no? Kami po ay nagbibigay ng tapat na pagbabalita, siyempre. Pinoy Media Observer, kalaban ng mga tiwali at abusado sa gobyerno, tapat na pagbabalita upang maibigay ang mahalagang impormasyon. Pinoy Media Observer. Okay, mabuhay po kayo lahat, mga kaibigan. Ang shoutout kay Johnny Ferrer, Eden Oro, Nerman Marcera, yan. Ay, Francis Tika. Kalaban ng mga tiwali at abusado sa gobyerno, tapat Kaya, Parik Nisyo, kamusta? upang maibigay ang mahalagang impormasyon. Alerto, balita ka manama, Renz Pedroche, yan. Media Observer, kalaban ng mga tiwali at abusado sa gobyerno, tapat na At Joseph Aguilar, siyempre. mahalagang impormasyon. Pinoy Media Observer. Baka may makalimutan tayo, ha? Thank you po sa ating pakikinig. Pinoy Media Observer.